Hello mga hard work. Welcome back sa ating channel. Time check is 4:20 p.m. It's Monday, January 28, 2025. Ang bilis po ng panahon. Malapit nang matapos ang January, month of January. Ilang araw na lang. Anyway, today po ang pag-uusapan naman natin ay ang lagi ninyong nakikita sa TV, sa YouTube o sa internet. Walang iba kundi ang mass deportation na nangyayari dito sa Amerika po. Yes, mass deportation po. Dahil po yung plataforma ng Pangulo, ng bagong Pangulo, alam naman ninyo kung ano yung unang sinabi niya tungkol sa immigration, di po ba? Yung undocumented, lalong-lalo na po yung may mga mga criminals. So, parang yun ang mga magiging priority lang alisin. So, kaliwat kanan po, nakikita na natin ngayon yan na dinideport talaga nila dahil yung ICE, they're everywhere. So, yun po ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na to. Dahil mukhang si President Trump ay hindi po nagbibiro pag sinabi niya yun ang plataforma niya. He make promises, he keeps his promise, or he kept his promise. Kaya mukhang yun po ang kasalukuyan nangyayari ngayon. Isa sa kanyang mga executive order o kanyang mga plano, yan, yung mga undocumented immigrants po. Lalo na yung mga ang tawag dito, mga criminals o kung ano man ang ginawa ng hindi maganda dito sa bansa at nandito sila. Mga top priority niya para i-send back sa kanilang country. So, kaya sa matter of fact po, nakikita naman ninyo kung saan sa TV, sa internet, sa YouTube, o kung saan man, it's always there, nakapost po. Yung sa Colombia ata na parang nung una ayaw tanggapin. In a few minutes sinabi lang ni President Donald Trump, lalagyan niya ng tarif at kung mga ano pang mga pwede niyang gawin. Mukhang lumambot yung Pangulo ng Colombia eventually and accept. As a matter of fact, nag-offer pa yata siyang gamitin yung airplane nila. So ganun po siya kalakas, katindi na hindi siya nagbibiro. So ganun pa man, yun po ang isa sa kanyang mga plataforma. Marami pa siyang ipinangako na gagawin. So kayo na ang bahalang mag-comments o kung ano sa palagay ninyo. Kung yun ba ay nararapat, dapat, yun ang dapat, karapatan niyang gawin yun para sa bansa dahil siya ang Pangulo. Dahil para sa kanya, America first. Mahal niya ang bansang Amerika at yung mga taong nakatira at namumuhay ng marangal dito sa Amerika. Para sa kanya, yun ang priority niya. So, tignan natin, pag-usapan po natin mamaya uli. Abanti po tayo muna sandali dahil nandito pa tayo sa parkingan. Mamaya uli. Okay mga ka-hardwork, mga ka-loyal, papasok mo naman po tayo sa I-5 North. Pauwi na po tayo galing ng trabaho.
Alright, mga kaharok, mga kaloyal, ituloy natin yung kwentuhan natin tungkol dito sa mass deportation dito sa Amerika na nangyayari kasalukuyan since si Pangulong Donald Trump ay umupo. Nagsimula po siya kaagad yung kanyang border czar si Tom Homan ano rin po nung maigpit din talagang pinatutupad yung batas na gusto mangyari ni Donald Trump tungkol sa pag-report sa mga undocumented. Kaya sinimulan kaagad yung mass deportation at mukhang inuumpisahan po nila muna, I think, yung mga ano po, yung mga kriminal, parang ganyan, may mga kaso. So as I said kanina po, it's all over the news, all over sa YouTube, yan, sa internet, yung nadi-report ng mga documented. So as a matter of fact, dito rin po sa may border ng Mexico at California, there are some military also doon nandun din. So talagang he is cracking down talaga yung illegal immigration or undocumented. So ano sa palagay po ninyo, ito po ba ay makatarungan? Ito po ba ay dapat o hindi? So kayo na pong bahalang mag-comment doon kung ano man yun sa inyo. Masasabi ko lang, bansa nila ito, sila ang namumuno ngayon. So kung minsan kung natatandaan ninyo yung salitang weather lang yan. A few years ago, yung dating nakaupo parang open border, di ba? Parang mayroon silang catch and release. So kaya ang dami, libo-libo, millions yung mga undocumented na nakapasok. So I guess para sa safety din, iniisip din yan ng bagong pamahalaan, kasi hindi mo alam kung sino yung pumapasok. Malay mo, embedded ng terrorist. It doesn't take long or many para makaperwisyo po yung mga yan. Alam naman ninyo ang nangyari sa mga na-attack dito noon. So ako, para sa akin lang po with all due respect, kanya-kanyang ano po yan, paniniwala, opinion, which we respect that, I respect that. There's way kung gusto mong pumasok sa isang bansa, lalo-lalo na dito sa Amerika, there's a process, diba? Port of entry, hindi yung dilipat ka ng bakod ng ganon. So illegal nga po naman yun, di po ba? Maraming nangyayari hindi maganda. So there's a process, it's a long process, talaga pong ganon. Kahit po yung mga asylum seeker, dapat doon din, di po ba? I-prove mo lang yung ano mo, yung layunin para lahat is documented. Walang kinakabahan. It takes longer, but it's a process. Follow the rules and regulations. Sa akin lang po yun ganun pa man, lahat may karapatang sa kanilang opinion. Ang wish ko lang naman talaga sa lahat ay kapayapaan. Pero ang pagkukomento sa nangyayari normal lang po yun, dahil yun ang na-observe natin, di po ba? At sinishare ko rin lang sa inyo, bagamat nakikita rin naman ninyo. However, kung minsan kung hindi buo ang impormasyon na nakukuha mo, dahil minsan po out of context lang yung maririnig mo sa media, di po ba, sa main media, minsan hindi mo talaga
alam yung istorya o buo. Pero once na talagang alam mo, mas maiintindihan mo. Kaya po ngayon kung papagmasdan ninyo yung sa network ng like cable media ngayon hindi na ganun kalakas dito tulad ng dati dahil maraming mga podcaster sa YouTube ganyan. So mas maraming nag-tune in doon kasi ano yun walang kumbaga ito lang ang sasabihin mo siyempre sa may mga ano po yun may mga behind the scene, may kung ano yung sasabihin nila hindi ganun sa podcaster walang filter yan. As long na may check yung sinasabi nila totoo, di ba? It's malimit naman. Kaya yan po ang nangyayari ngayon. Isa sa mga plataforma niya yung talagang sa undocumented deportation, lalo na yung may mga pagkakamali or mga criminal, yun ang mga priority dinideport. Sige mga ka-hard work, focus lang ako sandali sa driving natin pero tutuloy pa rin natin mamaya yan. Magandang topic yan, kaalaman dito para ma-share ko naman sa inyo kahit konti lang. At kayo nang bahalang mag-take o manimba tawag dito, mag-weigh sa palagay nyo. Siyempre may karapatan kayong mag-comment dyan, i-comment kahit anong nararamdaman ninyo, comment down below. Yes, siyempre it's a free country, basta wag ka lang magmura. Hindi maganda yun. So yeah, mamaya ulit po. Exit na po tayo sa freeway. Okay mga ka-hard, mga ka-loyal, dadaan muna po tayo kinama para ma-check natin si Tang. Ilalakad lang natin siya sandali at i-exercise natin siya, and then tuloy uli ang kwentuhan natin. Alrighty. Wala, may fire truck ito na. Okay mga ka-hard work, nandito na po tayo kinama. End ko muna yung video natin dito at tuloy natin mamaya. Hello again mga ka-hard work, mga ka-loyal, welcome back ulit. Time check is 5:40 PM, madilim na po. Katatapos lang natin magpunta Kinatang at i-exercise siya ng sandali at ilakad sa loob ng bahay kahit konti lang. So ngayon, samahan niyo ako at uwi na at pagpatuloy natin yung kwentuhan natin kanina tungkol sa mass deportation na nangyayari dito sa Amerika. Tara! Okay, tuloy po natin mga ka-hard, mga ka-loyal ang ating kwentuhan. Talagang madilim na po at malamig na. Ang panahon ngayon dito pagkahapon hanggang gabi, hanggang sa umaga, napakalamig at madilim. But anyways, tungkol po sa mass deportation sa mga undocumented na nangyayari ngayon dito, which is yung pong inuumpisahan nila yung mga, like I said, yung mga criminal, yung mga rapists, mga gangs, mga ganyan. So it's been happening for a few days na. Kaya yung pong mga ICE agent, talagang visible sila kung saan yung mga nire-raid nila. At ngayon
like yung moralidad nila mataas. Tsaka yung border patrol agents, hindi katulad noon yung bagit ko nga po kanina, catch and release, parang useless. Catch and then release. So malaking pagbabago po sa bagong administrasyon. Again, yun po, siyempre siya ang nakaupo. Yung previously, iba yung sa kanya. Yung ngayon, it's a mandate. He won landslide. Talagang whether sa electoral votes, popular votes, sa Congress, sa Senate, all the above. And ano masasabi mo? All of the sudden he became talaga na one of the, siya siguro yung mga powerful man in the world ngayon. So anyway, hopefully for the best, like I said. It's your opinion, my opinion, everybody's opinions matter, kung ano man yun. At the end of the day, sila ang batas. Tayo ang susunod, kumbaga, di po ba? So, comment down below kung tama po ba ang kasalukuyang nangyayari sa mass deportation, o mali, o may karapatan nga ba ang bagong administrasyon o pangulo sa kanyang plataforma ngayon. So we'll still see. Maaga pa pero napaka-active po. Like I said, ilang araw pala siyang na-inaugurate. Talagang he was so busy. Ang daming executive orders po na na-sign na ng Pangulo. So ngayon, yun po yung napag-usapan natin ngayon, yung topic. Sana nagustuhan ninyo, at kung mayroon kayong comment, kayo nang bahalang mag-comment down below. Ano po yan, magandang komento yan, magandang balitaktakan yan, magandang let us know kung what's in your mind. So lahat po tayo may kanya-kanyang prinsipyo, paniniwala, opinion. So comment lang dyan kung ano sa palagay ninyo, kung ang bagong pangulo ba nararapat lang na ang kanyang pinapatupad na plataforma ngayon, which is we all know when he was running for president, isa sa kanyang mga plataforma yan po, tungkol sa illegal immigration, undocumented. Kasi po talagang sobrang dami, at hindi yan po libre, na may budget din po ang government dyan, kaanlaki din sa mga undocumented. Kaya yung pong mga iba, siyempre yung mga mamayan dito, yung mga American tao dito, bakit daw sila samantalang itong mga illegal ginagastusan ng government. So kayo na mag-isip doon. Tama nga po naman, di po ba? Kasi yung mga tao dito na nagtatrabaho ng maayos, ina-attack sila. Tapos may napupunta doon sa illegal immigrants. Ano sa palagay niyo? Fair po ba yon sa mga hardworking men and women dito sa Amerika na nagbabayad ng buwis para maitaguyod ang kanilang pamilya sa matuwid na paraan, naghahantay ng mahabang panahon para sundan at makarating dito ang kanilang mga minamahal sa buhay, tapos milyones na nagpunta ng illegal, may budget pa ang government sa previous government, So kung titignan nyo, kahit sa Chicago, yung mga resident din doon, parang umaalma na rin sila doon. But tingnan po natin. Ako, yun ang opinion ko, So like I said, kayo mayroon din kayong opinion. Pero ngayon po, siyempre
nung nasabi ko sa kanyo kanina, weather ang nasa sitwasyon, ang nasa position ngayon yun ang gusto niya. So tingnan po natin. O sige mga ka-hard work, mga ka-loyal, malapit na rin ako sa bahay. End ko muna dito. Alright, papasok na naman po tayo sa gate. Hello ulit mga ka-hard work, mga ka-loyal, welcome back. Ano po, madilim, it's 7 PM na po. Ituloy po natin yung kwentuhan natin habang iniintay ko yung mga kambas sa kanilang training sa Taekwondo. Ulit ang pinag-usapan po natin kanina, walang iba kundi ang mass deportation na nangyayari dito sa Amerika. As I said kanina, it's all over the news, sa internet, YouTube, sa mga podcasters, yung mga nade-deport, which pinaprioritize nga po yung mga, siyempre may mga criminals, yung mga rapists, gang members, mga ganyan. But siyempre pag undocumented, pag nandun sa area na yun, siguro makakasama na rin pag nahuli din. Like I said kanina, pati yung sa Colombia na nung una nagre-refuse. Kaso nung tinret siya ni President Trump ng tariff, ang bilis, pati yung mga aeroplano nila pinapagaan para sunduin mismo yung mga undocumented na migrants galing sa kanila. So yun nga, and border czar ngayon, matinig din, matindi rin si Tom Oman. At yung pong isa sa mga cabinet member ni Donald Trump na kailan lang siya na-confirm, yung si Kristi Noem, na siya ang Homeland Security Secretary. Kasama rin po doon sa pag-read sa, I think sa New York. I'm pretty sure nakikita nyo rin siya doon. So talagang hands-on kasama sila para ipatupad ang plataforma ng Pangulo dito sa kanyang administrasyon. So gayon man mga ka-hard work, mga ka-loyal, that is the topic for today. It's about mass deportation, and like I said, you guys are welcome to comment. Your opinions matters. Everybody's opinion. Siyempre, lahat po may kanya-kanyang paniniwala. We all respect that. Yung sa akin, yung sa inyo. And you guys are free kung ano ang sa palagay ninyo. Just comment down below kung mayroon kayong sa palagay ninyo. Kung tama po ba o hindi. Makatarungan. Dapat lang. Karapatan ng Pangulo. Ipatupad yung sa kanyang mga plataforma, which is isa nga po sa kanyang campaign on itong sa illegal immigration. So kung ano yung sinabi niya noon during campaign, talagang ginagawa niya ngayon. Ang daming niyang mga executive orders na na-sign na, siguro hindi ako magkakamali, more or less 300 na. At maganda rin panoorin yung press briefing kanina ng Secretary of Press. Napakahusay din. She's only 27 years old, but man, she's tough and sharp like a razor. So anyway, yan po ang naging topic natin ngayon, yung mass deportation na nangyayari dito. So comment down below kung ano sa palagay ninyo, at salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, at tayo magbabalita o magbabahagi ulit sa inyo ng update sa sa kasalukuyang nangyayari dito sa Amerika, dahil bago ang administrasyon, bago ang Pangulo. So maraming salamat. Good night.